Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, mapuspos nawa kayo ng pagpapala at kapayapaan ng Diyos dahil sa inyong pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Hesus. Tinanggap natin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang mamuhay ng tapat sa Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Hesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan ng Kaniyang karangalan at kapangyarihan. Sa pamamagitan nito, nangako siya ng mga bagay na mahalaga upang makaiwas kayo sa mapanirang simbuyo ng kahalayang umiiral sa mundong ito at makahati sa Kaniyang kalikasan bilang Diyos. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihang asal, sa kabutihang asal ang kaalaman, sa kaalaman ang pagsupil sa sarili, sa pagsupil sa sarili ang katatagan, sa katatagan ang kabanalan, sa kabanalan ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa pagmamalasakit ang pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ikalawang sulat ni San Pedro, maaring hindi galing kay San Pedro. Maaring ito ay galing sa isang disipulo ni Pedro na ginagamit ang kanyang pangalan. Ito'y tinatawag na pseudonym. Ito'y madalas gamitin noong panahon upang bigyan ng otoridad ang isang kasulatan. Kahit na ito ay hindi galing kay Pedro, ito'y matagal nang kinikilala ng simbahan na inspired. Kaya ginagabayan din ng Espiritu Santo ang kasalutang ito. Ito rin ay salita ng Diyos. Marahil ito ay ang huling sinulat na kasulatan sa buong Bible. Maring isinulat ito ng mga taong 150 AD. Noong panahon, marami ang ibang katuruan na kumakalat sa mga communities sa mga Kristiyano. Hindi na tama ang mga ibang katuruan ito, tulad ng pinagdududahan na ng iba ang muling pagdating ng Panginoong Hesus. Sinisikap sa sulat na ito na ilantad ang mga pagkakamali sa kanilang panahon. Malalim ang tiwala ng manunulat na hindi pababayaan ng Diyos ang mga naniniwala sa Kanya. Binigyan na ni Jesus ng kapangyarihan ang pananampalataya na maging tapat sa mga itinuturo niya. Kaya nga sinabi ni Jesus na bibigyan niya tayo ng isang katulong, ang Kanyang Espiritu upang gabayan tayo sa katotohanan. Nangako si Jesus sa atin ng kapangyarihan upang hindi magpadala sa simbuyo ng kahalayan at kasamaan na nasa mundong ito. Para tayo makahati sa Kanyang kalikasan bilang Diyos, huwag tayo magpadala sa mga pagkakamali. Hindi lang tayo tinatawag na maging mabuting tao. Tinatawag tayo na makihati sa kalikasan ng pagka-Diyos ni Jesus. Maging tulad tayo ng Diyos, hindi ito kaya ng tao.
May mga makadiyos na kapangyarihan na kumikilo sa atin na walang iba kundi ang Espiritu Santo upang maabot natin ang antas ng Diyos. Ito ay grasya ng Diyos. Pero kailangan din natin ang ating pagsisikap. Sinulat sa atin na ang mga mabubuting asal ay magkadugtong-dugtong. Ang pananampalataya ay regalo ng Diyos. Samahan natin ito ng mabuting asal. Kaya kung may pananampalataya tayo, huwag maging magaspang ang ating ugali. Sikapin na natin na lumago ang ating kaalaman sa mga bagay tungkol sa Diyos. Makukuha natin ang kaalamang ito kung tayo ay may self-control sa ating sarili. Madalas, hindi tayo lumalago sa kaalaman tungkol sa Diyos kasi nagpapadala tayo sa katamaran at sa iba nating mga kaugalian na sumusupil sa kaalaman ng Diyos. Ang self-control ay hindi lang paminsan-minsan. Kailangan tayong maging matatag at matiyaga sa paggawa nito. Ito'y nagdadala ng pagmamalasakit sa kapwa na siyang tanda ng ating pagmamahal. Kaya makikita natin na dugtong-dugtong ang mga virtues. Pero sa lahat ng prosesong ito, makakaasa tayo sa tulong ng Espiritu Santo. O Panginoong Diyos, salamat po at hindi kayo nagkukulang sa pagbigay sa akin ng ibayong tulong upang mamuhay ako ng tapat sa iyo. Ang aking pag-unlad sa pananampalataya ay iyong biyaya. Ikaw ang humihila sa akin upang maging malapit sa iyo. Salamat, O Panginoong Diyos. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.